Sir, pa-explain lang natin yung nangyari nga pong magnitude 7.8 na lindol kahapon na tumama po dyan sa Mindanao, specifically dyan po sa General Santos City. Ang sinasabi po ng PHIVOLCS, galing ito sa Cotabato Trench na iniuugnay po doon sa 1976 Moro Gulf earthquake. Pag-usapan lamang po natin, tama po ba yung movement na nagdulot nitong magnitude 7.8 na lindol? Tama po yun. Yung Cotabato Trench, ito po yung lugar sa ilalim ng dagat kung saan sumusuksok pa ilalim yung tinatawag nating dagat ng Celebes or Celebes Sea. Ito ay dumadaos-dos pa ilalim offshore ng Western Mindanao at kapag pumapailalim yan, tinutulak niya minsan ang ilalim ng dagat at ang pagkilos po ng lupa ay paakyat. Kapag naalsa po yung tubig, habang lumilindol ng malakas, nagdegenerate din siya ng tsunami. Kaya yung magnitude 7.8 na lindol ay nasabayan din ng tsunami warning na nagdulot nga ng tsunami sa dalampasigan sa Mindanao. Umabot ang pinakamataas sa 1.48 meters at umabot hanggang Japan yung maliit na tsunami wave na nanggaling dyan sa Mindanao. Kung ikukumpara po natin itong nangyaring lindol kahapon doon po sa pinakahuli na na-experience po nila na malakas, iba po ba yung impact talaga nito? May masasabi natin na mas malakas ito doon sa mga nagdaan? Yung kinukumpara nating 1976 Moro Gulf earthquake and tsunami, ang epicentro nito ay nakaharap sa Sultan Kudarat. At dito sa nangyari kahapon, nakaharap ito sa probinsya ng Sarangani. Kaya pagdating doon sa Sarangani, ito na yung pinakamataas na nakaharap sa kanila na mas malapit. Kaya yung pag-uga ng lupa, hindi na makatayo ang mga tao. Intensity 8 po yun. Yun yung nangyari sa General Santos at sa Sarangani, kaya maraming bumagsak. In the last siguro mga 10 to 15 years, ang huling malakas nito ay noong 2023 magnitude 6.8 at noong April 2017 na magnitude 7.2. So parehong lugar kung saan nanggaling yung epicentro kahapon. So talagang ito yung pinaka malakas sa kanila dyan sa bandang General Santos at Sarangani. So that's confirmed na mas malakas itong naranasan kahapon compared nung 1976. Tama po ba yun, Secretary? In terms of the shaking in recent history, siyempre yung mga tao, marami diyang hindi pa pinanganak noong 1976. Kaya sa kanila malakas talaga to. So intensity 8 din ang naramdaman ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Pero yung epicenter ay hindi dyan sa Sarangani, General Santos area. Doon pa yun sa Sultan Kudarat. Kaya kung ang mararamdaman ay comparison, mas malakas ang magiging feeling nila dyan. Meron po bang kakaibang behavior dito sa nangyaring lindol na ito kung ikukumpara po natin sa mga nagdaang lindol? Wala namang kakaiba in terms of yung origin ng malalakas na lindol dyan sa area kasi pagdating sa lindol sa dagat, kadalasan pagkilos ng mga bato sa ilalim ng Cotabato Trench ang sanhin yan. Kung ang titingnan natin ay yung recent na malakas na earthquake dyan sa Cotabato area noong 2019, ang sanhin yan po ay yung pagkilos ng Cotabato Fault System. Yun naman po ay pagkilos ng mga bato horizontal. Kaya yun ang pagkakaiba. Kasi yung isa ay sa lupa po yun, no? At ang initial movement ng bato ng fault ay horizontal. Ito naman ay sa dagat. At paangat ng ilalim ng lupa ang naging unang pagkilos nito, unang cause ng earthquake. Kaya nagkaroon ng tsunami. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.